Followers, good day mga ka-59 at mga kalods natin dyan. So for today's video guys, ay magbibigay tayo ng advice. Kasi nagtatanong ang ating isang follower na Sir Eduardo Maglangke. So isa siyang senior citizen. So ang tanong niya guys, Sir, ako 75 years old na, nakatungkod, naglalakad. Paano kung may nang-bully sa akin? Need advice po kasi 2 baril ko. Sabi ko nga, hindi ko na kayang makipagsuntukan. Di bali sana nung kabataan ko pwede. May LTAF at may registration ang gamit ko. Wala lang PTC. So, yun. Shout out sa'yo, Tay, Sir. So, 75 years old na si Tatay. Maraming salamat po sa katanungan. So, ang isasagot ko sa inyo, Tay, ay based man po sa aking experience at sa aking po mga nalalaman. So, base po sa sinasabi nyo, paano kung may mambuli sa inyo. So, yung pambubuli naman, hindi lang naman po yan nararanasan ng mangingilang tao. Halos lahat tayo na experience natin yan simula pagkabata natin hanggang lumaki tayo. So, which is alam naman natin ang nagiging resulta pag pinapatunan natin yung pambubuli, di ba? Nagkakaroon ng away. So, ngayon sa ganitong mga edad natin, lalo na kay Tatay, wala na siya kakayanan lumaban. So, which is, Tay, para sa akin, ang maibibigay ko lang po na advice, wala ka naman dapat patulan po sa mga nambubuli sa'yo. Mga nambubuli, kahit sa akin, sa edad ko, may mambuli sa akin, wala naman ako kailangan patunayan sa kanila. So, alam ko naman na mas malawak ang aking pangunawa sa mga taong ganyan. So, kayo din po tayo dapat lawakan yung pangunawa nyo. Ang ibig sabihin ng mga bully na yan, kikitid yung pangunawa nila. Hindi nila na-realize yung kikreate nilang sama ng loob sa taong mga binubuli nila. So makitid nga yung pangunawa. So kung papatulan natin sila, guys, yung mga ganyang bully, hindi parang ang tingin ng mga tao, isa din tayo makitid ng pag-iisip. So kung pagpalagay natin, napalagpas mo yung mga ganyang bully, maraming nakaka-observe niya ng mga tao na ibig sabihin, napakalawak ng pangunawa mo. Tanggap mo na ang lipunan may mga ganyang tao talaga. At your age tayo siguro naman, hindi mo pa naman siguro siya nagamit sa masama. So, sa ganyang edad mo pa, ganyan mo pa lang ba siya gagamitin sa mga ganyang tao? Which is, yung pambubuli tayo, hindi naman yan justifiable reason para gamitin natin yung baril natin. Kahit nga, kahit may kakayanan po kayong manakit, kung malakas pa kayo, mali pa rin pagdating sa batas. Kumbaga, ano lang naman yun Kumbaga, sabihin natin, minamaliit ka lang, nang babastos lang, yung mga ganyan, walang mga respeto, which is hindi naman natin kailangan patulan kasi nga hindi ka pa naman niya sinasaktan. So hindi siya justifiable reason. Halimbawa naman sa edad nyo, Tay, siguro justifiable reason na para lang sa akin na gamitin mo yung baril mo pag sinunto ka, kung sakaling dumating yung oras na talagang sasaktan ka ng yung bully na yan. Kasi nga sa at your age, kumbaga napaka-danger na sa kalagayan nyo po pag sasaktan kayo. Kumbaga wala na kayong laban sa kanila. Pag, di ba, pag nilapatan ka ng pag talagang seryoso na saktan ka, siguro talagang lubha yung magiging damage sa'yo kasi nga matanda ka na. So siguro pagdating sa husgado, para sa opinion ko lang, justifiable reason siya kung yun lang talaga yung last resort mo na may pagtanggol mo yung sarili mo, yung baril mo, kasi nga wala kang kakayahan lumaban. Kumbaga isang suntok lang siguro sa'yo, baka bumagsak yung ulo mo, katawan mo, maring maging critical yung kalagayan mo kasi matanda ka na. Maring siguro justifiable reason pa yun para gamitin mo yung baril nyo. Tulad ko, Tay, halimbawa, susuntukin ako, may nang trip sa akin at binaral ko. So hindi siya justifiable reason kasi hindi pa yun, kumbaga, ikakamatay ko yung suntok niya. Pero kung ang nagsuntok sa akin is isang professional boxer, dahil sa batas, ang kamay ng isang professional boxer is a lethal weapon. Kumbaga, considered as, para sa ating mga civilian, as deadly weapon yan. Kumbaga, yan yung justifiable circumstances na pwede kong masabing kaya ko siya binaril kasi nga for self-defense. So, yan yung mga isa sa mga justifiable circumstances. So, para katulad ng sayo na dahil sa matanda ka na, maaaring yun lang yung panglaban mo para mabuhay ka kasi nga isang suntok lang sa'yo ng isang civilian or bata sa'yo, maaaring ikamatay mo kasi nga mahina na yung katawan mo. So yun yung mga pwedeng may panalo tayo. Pero other than that, gagamitin lang natin sa
walang imminent danger, hindi natin hindi natin pwede gamitin yung baril natin, or walang unlawful aggression. So hindi natin pwede basta-basta pwede gamitin yung baril natin. Bibigyan ko kayo tayo ng example para kahit paano mayroon kayong pagtitimbangan. Ganito ang sitwasyon. Halimbawa, hindi mo na control ngayon yung temper mo kasi nagalit ka nga kasi sa sobrang pambabulo niya. Ngayon, nabaril natin o nabaril nyo, saan ang magiging kahantungan ng pangyayari? 'Di ba? Makukulong ka. Paano mo pagtanggol yung sarili mo sa kulungan? Na tama ba 'yon na binaril mo yung tao dahil lang sabi natin minura ka, binuli ka o ano pa? So hindi yan justifiable reason. Sa aking knowledge, sa aking kalaman, hindi po yan justifiable reason tayo. Kaya kumbaga ang sayo na lang diyan, huwag natin pansinin yung mga taong ganyan. Pagpasensya na lang natin kasi mas malawak yung ating pangunawa kaysa sa kanila.